Okay, so let's solve this strength materials problem involving the Poisson's ratio. So, di ko alam, nalabas po ba ito sa board exam? So, pero alam ko lumabas yung constant nung sa mga Poisson ratio. So, ito yun. Common values of Poisson's ratio are 0.25 to 30 for steel and ayun, 0.20 for concrete and 0.33 for other metals. So, alalahanin na lang din yun. Kasi di ba, alam ko lumabas yung sa surface tension nga eh. Surface tension, yung constant doon sa water, di ba? 75 something yun eh, times 10 to the. Ayun. So, sige. Sigutan natin to. A steel, rectangular block, 1.5 inches wide. So, ito na yun, 1.5 inches wide. This one, nasan yan? Ayan, yan. Width niya. 0.40 inches deep. So, ito yun. Yan. And 4.2 inches long. Ito yun. Yung length niya. Subjected to an actual tensile. So, ayan, away from the section. 12.5 kips. So, measures show the block to increase, measures show the block to increase in length by 2.8 times 10 to the negative 3. Ginawa ko na lang kasi di ba ganyan naman sa calculus. Hindi ko ma-raise to eh. So, ganyan na lang. I-raise to negative 3 times 10 yan. And to decrease in width. So, paano natin i-translate yan? Ang sabi, increase in length. Ano yan? Delta yan, di ba? Delta. So, ganito. Gawa muna tayo ng Gawan muna natin to ng axis. Ito ay yung x-axis, yung horizontal. Pantay ba? Parang hindi, no? Sige, ganyan. X yan, tapos Y yung perpendicular. Ayan. Tapos, syempre, Z yung isa. O, Z yung pag ganyan. Pag ginawa natin yan, ito yung X. Ito yung Y. Ito yung Z. Ayan. So, ibig sabihin, ang length ay along X. Ang width ay along Y. Ayan. At ang depth ay along Z. Ayan, para uniform tayo. Okay. Ang sabi? Measures show the block to increase in length. Increase in length. So, delta X yun. Pag increase, yan yung change, di ba? So, increase in length by 2.8 times 10 to the negative 3. 2.8 times 10 to the negative 3. So, inches. Pag deformation or delta, may unit yan. Pag strain, yun yung wala. Kasi unit strain is dimensionless. Kasi ano ba formula nun? Di ba change in length over original length lang naman. Pakita natin mamaya. Ito, and to decrease in width. Decrease in width. So, ayun, sabi. Ito pala increase, kaya positive tayo. Pag decrease, so yun, gagamitin natin yung magma-minus tayo. Decrease in width, that's along y, di ba? So, delta sub y is negative 0.21 times 10 to the negative 3 inches. O, ayan na. Determine the Poisson's ratio. Yan is, ang symbol niyan is yung nu. Palabasin natin yung 0.21. Nu, kasunod to ni mu sa sa Greek letter, English. Ganyan ba yun? Ayan, parang ganyan. Okay, ano ba formula nun? Oh, ito, tandaan nyo na lang yung formula for Poisson's ratio. Tandaan nyo na lang yung dis- description niya, yung definition niya. That is, the change in lateral dimension. So, example, ito. Ito kasi, meron tayong biaxial tsaka triaxial eh. Di ba? Dito sa Poisson's ratio. Ito, consider lang muna natin since isang, lang yan, isang force lang yan, acting along, acting along, anong plane to? Actually, ito yan eh. Di ba? So, parang YZ, no? Parang YZ. O, tapos, along siya. Acting perpendicular sa YZ plane and along yung X, along X. So, ganun. So, ang lateral niya is pwedeng either Z or Y. Either yung Y or Z, yung lateral niya.
Ang longitudinal niya, yung along x. 'Di ba? So, ayun. So, pwedeng ganun. So, either yung sa y or x. Ang lateral na pwede gamitin mo, pwede yung sa y. And, baga, lateral strain pala. Di pala, ay ganito nga yung symbol. Yung epsilon. Yung iba kasi ganito eh. Parang ano yan eh. Yan yung element of sa algebra yan, yung sa sets. So, yun. Pwedeng lateral strain nung y with respect sa longitudinal strain x. Or pwede rin yung sa z. Basta yung mga perpendicular lang. Tapos, then take note, di ba? Kung ganyan, ini-tensile siya, or kahit compression, so magiging opposite kasi yan sila ng signs. For example, dito sa tension, ang length, mag-elongate, di ba? Yung length, mag-elongate. Gamitin natin na, ano ba pwede pang kulay? Sige, ito. Ang length, kapag hinila mo yan, mag-elongate yan. Di ba? Mahaba yan. Mahaba yan siya. Mahaba. Sige, ganyan na lang. Basta haba yung ano niya. Hindi ko maano eh. Portrait. Haba yung length, haba yung x, tapos magdi-decrease naman to. Sige, ganito na lang. Ganito na lang. Haba to. Haba yan. Wait. Magdi-decrease naman yung lateral niya. Ayan, parang ganyan. Hahaba siya, di ba? Ano yung napapansin nyo sa isang side? Ito, tsaka to, umikli. Magko-contract yan. Ganyan yung napansin nila by experiment, which is obvious naman, di ba? So, sa actual kasi, di naman natin na-consider yun. Yung PL over AE lang. So, ayun, may Poisson's ratio pa kasi. So, ayun. So, kapag isa mag-elongate, ang isa magko-compress. Kaya, para maging positive yung unit natin for Poisson's ratio, nilalagay natin na negative sign. Kasi alam natin, negative yung change in lateral. Kung tension. Kung baliktad naman, kung compression naman, di yung negative naman dun yung yung sa longitudinal, di ba? Kung i-compress to, ito naman yung iikli. Ganun. Okay, so ayan na. For the Poisson's ratio, letter A, anong binigay? Ang binigay ay yung mga lateral, deformation. Ayan. Dito na tayo. Paano natin mapalabas yang mga strain? Ang strain is just change in length over original length. Ganun lang. So, ibig sabihin, parang ko yung Poisson's ratio, hindi yan V eh. Parang ganito yan eh. Or nu, parang ganyan. Basta ganun, parehas lang naman yan sila. So, negative, ang delta y, ay epsilon y ay delta y over length y. Ganun. Tapos, ang epsilon x ay delta x over length x. Ayun. Pwede na yun, di ba? Gagawin natin, store na lang natin sa y tapos x yung yung mga strain. Yung strain na agad. Pwede mong gawing na lang yan. Merekta mo na yan. Negative ng sa y over x. Y over x, excuse. Ayan. So, pag i-input mo yan sa calcu, yung sa y, may sinulat na akong negative, no? Pero yung negative mo pa rin yan. So, delta over length. So, negative 0.21 times 10 to the negative 3. Tapos divide mo sa ly. Length ng y, along y ay, yung 1.5 inch. Diba? So, ito inch. Tapos yung length ng inch. So, magka-cancel. Unitless ang strain. Unit strain. So, ang x naman, length along x ang delta x ay 2.8 by 10 to the negative 3. Then divide mo by original length, which is yung length niya, 4.2. Then bola, 0.21. Ayan, 0.21. 0.21 ang Poisson's ratio. So, saan siya pasok?
Anong klaseng material siya? Nakalagay ba dun? 0.33 nga yung ito eh. 0.25. Hindi siya steel. Di rin. Oh, steel. Gusto nyo 0.25 to 0.30. Anong klaseng steel to? Oh, basta yun. So, next, determine the modulus of elasticity or Young's modulus. So, ito, tatandaan nyo lang yung Hooke's law. Wala kayong kailangan kabisado yung formula talaga. Basta alam niyo yung concept. O, di ba? Concept lang naman to. Yan yung definition ng Poisson's ratio. O, sunod, gagawin natin is yung sa Hooke's law. Ano nga ulit yun? By Hooke's law, stress is proportional to strain. And then, ang constant of proportionality niyan ay yung Young's modulus or yung modulus of elasticity. Di ba? Paano yan? Alin ba yung meron ka na? Pwede mo namang gamit, eto. Sige. So, since ang force natin ay along x, so yun yung gagamitin natin. Di ba? Force ay along x eh. So, mag sigma x tayo. Sigma x equal modulus of elasticity kahit anong direction yan. Tapos epsilon sub x. So, ang sigma, nakalimutan ba? Ito yung pinaka ano natin sa strema, force over area. Di ba? So, force over area. Along ano to? Area na? Ito. Kung saan siya perpendicular, normal stress lang yan. Di ba? So that is equal to modulus of elasticity times yung epsilon x. Actually, di ba nakastore na to? Di makuha yan, para makuha ang modulus of elasticity, so force over area times epsilon x. Makuha na natin yan. Take note, ang magiging unit niyan ay, do binigay na dyan, ang magiging unit, so this one is in kips. Kilopounds, ibig sabihin 1,000 pounds, ganun. Over area, square inch. Kilopounds per square inch kasi unitless na yung isa. Kilopounds per square inch. Ayan. Kilopounds per square inch. Kaya KSI siya. Kung nalilito pa kayo dyan. Paano yun? Force over area. Force, 12.5. Divided by area na ano yun? 1.5 by 0.4. So ito yung area gagawin natin. Siyempre yung perpendicular sa force. So 1.5 by, ayan, 0.4. Diba? 1.5 by 0.4. Multiply na lang natin yung x. Nakastore na yung strain niya dun, di ba? Dahil nakastore na yung strain sa x, di ba? Ginamit natin kanina. Ayan, 31250. KSI. Laki naman yan. Ano ba yung sa steel? Di ba 29,000 lang yun? Ang klaseng steel to? 31,250. Medyo magkalapit naman. 29,000 KSI. 31,250 kilopounds per square inch. And finally, if the Poisson's ratio daw is maintained, what is the change in depth of the block in inches? Ito naman yung gamitin natin, di ba? So, Poisson's ratio, longitudinal, laging ano lang naman yung longitudinal tapos yung transverse. Ang transverse niya again, pwedeng y, pwedeng z. Longitudinal dito, in this case, ginawan ko yan na axis, laging x. So, ayun. So, for that, so if Poisson's ratio is still the same, yun pa rin. So, negative ulit, epsilon sub z over epsilon x. Pero ang hinahanap ay change in depth. So, delta z yung tinatanong. So, that will be negative of negative yan, di ba? Pero, mag-negative din naman yung sagot. Yung negative dapat talaga yung sagot. So, epsilon z ay delta z over length ng z. Yung length sub z all over epsilon x. Alam na natin to, constant yan, 0.21. Modify na lang natin para mapalabas na agad si delta z. Or di ba kapag ginawa ko to ay pwede ko namang ibaba na lang yung LZ, di ba? So delta z over length ng z along z rather tapos epsilon x. So ayun, multiply ko na lang yun. Ibig sabihin, negate ko na lang siya. No? Negative. No. No ako ng no. Ayun na. No. So, delta z. Nawala cursor ko. Okay, delta z that is equal to negative of the nu times yung length ng z by epsilon x. Epsilon sub x, right? Delta zi. Ayan na. So that will be negative ng nu, 0.21. Negative ng nu, 0.21. By length ng z. Yung length ng z ay, yun yung 0.4, di ba?
Yung depth niya, 0.4 initially. Tapos, multiply mo lang sa strain sa x. Ay, negative 5.6 times 10 to the negative. Tama ba? Negative 5.6 times 10 raised to negative 5. Then, delta yan, change in length. So, may unit yan, inches. Ganun lang. And that's it for this problem. Hope you learned something. Ay, may iba pa pala nito. Meron din, baka na-encounter nyo medyo mahabang formula. So, ayun, triaxial na kasi yun. Magiging triaxial may tawag dito. Magiging may mga force ka na sa bawat side. So, may ito along x, along y, tas along z. Pwede ring may ano lang, dalawang force lang, along x tas along y. Pwede rin yun. Pwede ring tatlo. So, naka-express in terms of stress naman yun. So, sundan natin yan ng isa pang problem. Sunod. And that's it for this problem. Thank you. Again, hope you learned something.